Sa bawat isyu ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello everyone! Maraming salamat po sa pag-join sa atin dito sa ating live stream dito sa Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM band. Welcome po sa inyong lahat. Ay, wait lang, hindi ko pa pala nalalagay ang ating live stream dito sa aking monitor. Okay lang naman yan mga kababayan. Pero once again, maraming po salamat sa pag-join po sa atin dito sa ating live stream. I hope that you are doing well. Today is a Saturday, once again, 8:30 p.m. At wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko dahil alam niyo naman mga kababayan, alam niyo naman kasi na mapapanood niyo kami dito, yung mga sa Big V, tapos ako dito sa sa tawag dito sa Pinas Sabat. Tawag dito. Ayan, so mag-ano na kayo dito, mag-subscribe na po kayo dito, mag-follow nyo rin yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Nandyan din kami. Parang Radyo Pilipinas 1 yata yun. Yun yung naka-ano. Wait, tingnan ko nga, wait. Pasensya na, wait lang. Parang Radyo Pilipinas, sorry, ayan. Parang Radyo Pilipinas 1 yata yun, RP1. It's either of the two. Ay, hindi, sa YouTube pala yung Radyo Pilipinas 1. Ayan mga kababayan, viral po ngayon ang ating brown jacket. Viral ngayon ang brown jacket, guys. Black shirt, brown jacket. Ayan, yan ang ano natin ngayon. Ako po ay aamin na mga kababayan. Aamin na po ako na ang init nito jacket ko, guys. Pasensya na, wait lang mag-air, nalakasan ko lang yung aircon. Bakit ganito yung damit ko, Ate Sonia Columna? Kasi gusto ko lang makiuso. Uso ang brown jacket ngayon, guys. Usong-uso po ang brown jacket ngayon. Kung hindi brown jacket, brown na blazer. Black shirt, brown jacket, or brown na blazer. Tapos dapat medyo napapanot ka na sa taas. Kaya mataba naman ako, pero hindi ko kaya magpatubo ng sobrang kapal na bigote. So, next time siguro bibili ako ng peking bigote, lalagay ko dito. Ayan, para kamukha natin si Omar. Anyway, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, mabatiin ko muna kayong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon. At ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway, ang ating pong pag-uusapan today ay itong naganap kahapon. Yung sa pag-deny ng interim release ni Rodrigo Duterte. Yung pag-deny ng interim release niya, mga kababayan. Kasi mukhang mukhang tawag dito. Hindi naman siya polarizing. Pero, marami ang for the first time, nakakita ako ng mga Pilipino na mas uunahin pa ang tao kaysa sa Pilipinas. Mas uunahin pa nila yung kanilang pagsuporta sa kanilang mga idol kaysa sa Pilipinas, mga kababayan. And alam nyo, mga kababayan, nagtitingin ako ng mga reaction kahapon, tinitignan ko yung mga comments, both sides. Tinitignan ko yung both sides. Titignan ko yung sa parte ng mga Duterte supporters, tinitignan ko rin yung sa parte ng mga Marcos supporters and mga loyalists.
iba yung sa ibang level yung sa Duterte supporters, guys. It is Duterte, then country, and then kung ano man yung nasa ilalim ng country, yun na yun. Pero priority nila ang mga Duterte. Kahapon na-observe ko talaga yan. I mean, and alam nyo, kontra po sa pinapauso ng mga DDS na nagluluksa daw ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho totoo yun. O, hindi ho totoo yun, guys. Oo, sa mga naikinig dito sa Radyo Pilipinas ngayon, kayo maniniwala doon. Oo. Kalokohan ho yun. Wala hong ganong nagaganap. Hindi ho totoo yan. Sabi ni YS Elmon, coach nag-shopping you from Brown Blazer. No, hindi pa ako nag-shopping, nasa ano ko lang to, nasa tawag dito. Nasa closet ko lang. But anyway, so yun na nga mga kababayan. And it makes me wonder, napaisip ako mga kababayan Napaisip ako kahapon. Iniisip ko, kasi may nabasa rin ako isang post. Ang sabi dun sa post is pambabastos daw sa justice system ng Pilipinas. Yung nangyaring desisyon kahapon sa ICC. Isa raw pambabastos sa justice system ng Pilipinas. Isa raw itong pambabastos sa Korte Suprema. Yun ang sinasabi nila mga kababayan, mga DDS. Yun yung mga sinasabi nila Oo. Bakit daw hindi dito nilitis sa Pilipinas? Bakit daw hinayaan pang isurrender sa kapangyarihan ng mga tawag dito, banyaga? Ayan, yan yung mga yan yung mga tirada ngayon mga kababayan Yan yung karaniwang batikos nila ngayon sa Marcos administration. Dahil actually matagal lang batikos to. Nabuhay lang ulit kasi dahil nga dun sa pag-deny ng interim release ni Rodrigo Duterte. Of course, alam nyo naman yung opinion ko dyan. Lalo na sa mga sumusubaybay po sa ating live stream sa Coach Jarrett Live sa YouTube. Alam nyo na ho yung opinion ko dyan. But, yung sa opinion nyo, hindi ko pa alam. Okay. Yung opinion nyo, hindi ko pa alam. So, ang gagawin natin, ang question for the night natin, mga babayan, ay ito. Kung, okay? Ito ang question for the night, Kung nilitis sa Pilipinas si Rodrigo Duterte, kaya-kaya ng ating justice system. Hypothetical question yan, mga kababayan. At I'm sure marami tayong mapag-iisipan natin yan. Maya-mayang konti lang. Habang pinag-uusapan natin ang background ng pag-deny ng tawag dito, ng interim release ni Rodrigo Duterte. Balikan natin yung kwento, mga kababayan. So, konting historical background lang. Nung March 2025, ngayong March 2025, galing ng Hong Kong itong si Rodrigo Duterte, di ba? Nag-ano pa siya? Nagpabida-bida pa siya sa Hong Kong. Marami nagsasabi, ito raw ay dahil natunugan na niya ang warrant of arrest. So humingi siya ng permiso sa China para siya ay makapag-asylum doon. Pero hindi siya pinayagan ng China. Ayaw pakialaman ng China si Rodrigo Duterte kasi wala siya silbi. Hindi na siya presidente. But again, hindi pa kumpirmado yan. Chismis pa lang yan. Anyway, whatever the case may be, nagpunta siya ng Hong Kong, nagbida-bida siya sa mga OFW sa Hong Kong. And then, pag uwi niya ng Pilipinas, the following day, nakaabang na sa kanya ang PNP. Nakaabang na sa kanya ang DILG. Nakaabang na sa kanya si General Torre. Shoutout kay General Torre kung naikinig siya sa atin. So, ayun na nga. And then, nagkaroon ng napakahabang delay. Ang haba. Umaga pa lang, inaresto na si Rodrigo Duterte. Pero nakaalis siya mga alas 11 na ng gabi. Oo.
Kasi ang daming drama na naganap sa loob ng ano ng Camp Crame sa ano sa Nichols Air Base. Ang daming ano doon eh. Ang daming naganap kasi doon eh. May nag-deliver ng pizza si Bongo. 'Di ba? Hindi pinapasok si Sara, hindi pinapasok si Bongo. Tapos nanakit pa ng pulis itong si Hanilet. Tapos nagmumura-mura pa tong si Kitty. O yan. So, marami pang naganap. And then, after, syempre, wala namang magagawa si Rodrigo Duterte. Wala naman siya sa poder. So, napadala siya sa dahig. And ever since, mga babayan, sinasabi po ng mga DDS, lalong-lalo na nung kanilang prinsesitang Piona na si Sara Duterte, na kinidnap daw ang kanilang ama. Mm. Pero matagal nang debunk yung issue na yan. Matagal na hong debunk yung ganong kwentuhan. Kasi, paano siya kikidnapin kung merong valid warrant of arrest? Mm. At actually, kino-question nga yung diffusion notice. Oo. At kasama ho yan sa mga questions ng Korte Suprema na isinumite sa Malacanang at sa mga concerned na secretaries ng ating Marcos administration. But anyway, that's a different topic altogether. Going back. So, saan ako natapos? So, yun yung kanilang argumento na kinidnap daw, involuntary daw ang kanyang pagsama. Well, alam nyo, kapag naman inaaresto ka, saan naman kayo nakakita? Well, unless voluntary kang magpapasusuko, di ba? Pero usually, involuntary naman talaga ang mga taong inaaresto, di ba? Ayaw naman nilang maaresto sila. Kaya nga nagtatago si Harry Roque sa dahig. But anyway, nag-world tour itong Sara Duterte. Nag-world tour siya kung saan bansa siya nagpunta para lamang ipanawagan na ang kanyang ama ay kinidnap ng Marcos government at ng ICC. Okay. Ngayon, mga kababayan, fast forward, nag-aabang tayo ng tawag dito ng desisyon kung magtutuloy ba sa korte. Kasi pre-trial chamber pa lang sa ICC. Nandun pa lang tayo sa pre-trial chamber. Maraming drama kasi hodang may sakit daw si Rodrigo Duterte, kailangan palayain. Kasi hoda daw na tawag dito, wala raw jurisdiction ng ICC sa person ni Rodrigo Duterte. Dami nilang excuses. Ang dami excuses, mga babayan. Until such time, fast forward to yesterday, na nagkaroon na nga ng desisyon ang appeals chamber naman. Kasi nga, nung unang humingi ng interim release sa pre-trial chamber, dininay ng pre-trial chamber. Tapos, iniakyat ngayon sa appeals chamber. Okay. Ano po ang sinabi ng appeals chamber na kadahilanan para i-deny ang kanyang interim release? Marami po silang sinabi pero tatlo yung sinagot nilang issue. Sa tatlo na yon, dalawa lang yung relevant sa kwentuhan natin today. Una is si Rodrigo Duterte ay meron pang network of support. Oo, may network of support pa siya. Kung saan pwedeng tulungan siya na mag-abscond or takasan ang kanyang mga responsibilidad sa korte. Totoo 'yan. Agree naman tayo doon na meron siyang network of supporters. Okay? Ngayon, kung i-breakdown natin 'yan, mga kababayan, yung mga network of supporters na 'yan, makikita natin na hindi lamang po mga DDS ang kanyang supporters. Hindi lamang po mga DDS, mga babayan. Meron po siyang supporters na nanggagaling sa kanyang partido, sa PDP Laban. Meron siyang supporter sa Senado. Di ba? Merong doon Duterte 7, di ba? Duterte 7 nga ang tawag nila. Pero ngayon mukhang Duterte 6. Duterte 6 na lang sila ngayon kasi yung isa nagtatago eh. 'Di ba? Yung isa nagtatago. So good luck. So ayun. Ano pa ba?
Sa Senado, so meron siyang 7 sa Senado na magiging 6 na lang soon. Siyempre, nandiyan pa yung mga sympathetic kay Rodrigo Duterte ng mga senador, sila Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, tsaka si Cheese Escudero, yung mga ano, sangkot sa flood control scam. Sila. By the way, wag ho nating kalimutan 'yun hindi ho porke nakatutok ngayon ng investigasyon at ang kaso kay Saldico, ibig sabihin absuelto na sila. Hindi pa po, opo. Baka mag-file pa ng kaso sa kanila. Abangan lang ho natin yung pagpa-file ng kaso sa kanila. But anyway, going back. Hindi lang 'yon, may network of supporters din sila sa Kamara de Representante. Alam din naman natin 'yan. So, it means mga kababayan na may hila pa sa gobyerno si Rodrigo Duterte. Sa gobyerno hindi lang 'yan, meron pa siyang mga sectoral support. Sectoral support. Alam naman natin may dalawang religious group na sumusuporta sa kanya. It is a fact. Wag na ho tayong wag na ho nating tawag dito, i-water down yung fact na yun. It is really a fact. So may dalawang religious group na sumusuporta sa kanya. At syempre may mga pribadong individual na sumusuporta rin sa kanya, yung mga DDS na nga. Okay. So there is really that significant support kay Rodrigo Duterte. At posible po mga kababayan na siya talaga ay mag-abscond. Nandiyan ho talaga ang posibilidad na siya ay mag-abscond or takasan ang korte. Kahit saan mo siya dalhin di ba? Let's say dalhin mo siya sa Netherlands. Di ba? Let's say dalhin mo sa Netherlands or sa katabing bansa. Ano ba katabing bansa ng Netherlands? Austria? O sabi natin dalhin mo sa Austria. Tapos merong isang individual, kaibigan niya, magdala ng private jet, itaka si Rodrigo Duterte. Pwede naman yun. Di ba? I mean, napapanood nga sa mga pelikula. Pero syempre, we're not saying na mangyayari yun, nangyayari sa pelikula. We're just saying na kung pumasok na sa imahinasyon ng mga gumagawa ng pelikula, yung senaryo na ganun, pwede talaga mangyari. So, isa ho yun sa mga dahilan kung bakit dininay ang interim release ni Rodrigo Duterte because of the significant support na nakukuha po na binibigay kay Rodrigo Duterte. And in fact, mga kababayan, if anything, kahapon, dun sa nangyari kahapon, nung dininay yung kanyang interim release, nakita ho natin yung klase ng suporta. And mga kababayan, tingin nyo ba hindi nakikita ng ICC yung mga nagrarally araw-araw sa harapan ng detention center? Diba? Nandun yun araw-araw Nakikita yan ng ICC. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Yung mga pag-iikot ni Sara Duterte at nagsasalita siya na ang tatay daw niya ay kinidnap. I mean, this is public knowledge. 'Di ba? That's documented. Ang daming nagko-cover. Yung sinabi niya na siya ay pinapasugod niya ang mga Pilipino sa detention center para maitaka si Rodrigo Duterte. Well, they can, mga babayan, ito common to sa mga Duterte. Lagi silang ganoon. Ang hilig nilang magpalusot. Tapos ang sasabihin nila, joke lang naman yan. Joke, diba? Joke lang naman yan. It's just a joke. It's just a joke daw. It's just a joke. But, I mean, naniniwala pa ba tayo doon? Ako, hindi na. Personally, hindi na ako naniniwala sa mga ganun. But anyway, so all of these things were observed by the ICC.
Nakita po ito ng International Criminal Court at isinama nila ito sa kanilang desisyon. Dahil merong significant support, nanalo pa nga siyang mayor ng Davao City dahil sa significant support na yon. Nag-decide ang ICC na hindi, it's very risky. It's very risky na hayaan siyang maging malaya. Yung pangalawa, mga kababayan, and I think this is the more important angle, is that hindi napatunayan na merong sakit si Rodrigo Duterte. Maraming allegations tulad ng sinasabi ng pamangkin ng anak ni Pulong na si Omar. Si Omar Duterte yung isang naka-jacket din na brown tapos balbasarado. Yan. Ayan yun si Omar Duterte. Tawag dito. So, si Omar Duterte, sinasabi niya, matanda na yung lolo ko, ganyan-ganyan. So, paano pa siya makakatakas? Matanda na nga siya, bla bla bla, etc. etc. Paano pa siya makakapag-threaten? Matanda na siya, bla 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 bla. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman kailangan siya yung gumalaw para makapagbanta. Wala ba siyang tao? Alam nyo, that kailangan ko pigilan ng sarili ko. Nasa mainstream tayo. Nasa radyo tayo today, sorry. May mga gusto akong sabihin salita na hindi ko pwedeng sabihin dito sa sa live But anyway, syempre may mga utusan siya. May mga tao siya sa ilalim. Na pwedeng pwedeng gumawa ng mga bagay para sa kanya, 'di ba? Alam naman natin 'yun Alam natin yung Laod Quarry. Hindi naman siya ang tumitira doon sa Laod Quarry. Pero alam natin na kapag hinuka yun, maraming bangkay na makukuha doon sa Laod Quarry. Diba? So, but anyway, it doesn't follow. It doesn't follow na porke matanda na siya, hindi niya kayang mag-threaten ng mga witnesses. Na porke matanda na siya, hindi niya kayang tumakas. Oo. Also, mga kababayan, it doesn't follow na porke matanda na siya, ibig sabihin meron na siyang sakit sa pag-iisip. Kailangan po tinetesting yan. At yan po ang naging problema doon sa decision kahapon ng ICC. Hindi raw napatunayan ng depensa na kailangan palayain si Rodrigo Duterte on humanitarian grounds. Ibig sabihin, mga kababayan, healthy siya. Besides, yun din naman ang sinasabi. Yun din naman ang sinasabi ng mga anak. Di ba? Yun din ang sinasabi ng pamilya. Healthy naman siya, walang problema. He's okay. Malungkot lang siya, but he's okay. Di ba lagi naman ganun? So alam natin, mga kababayan, na okay lang talaga siya at hindi siya apektado sa mga wala siyang sakit, bale. Ilang taon lang siya, mga kababayan? 80 anyos lang siya. 80 anyos lang siya. Tulad nga ng sinabi ko, mali pa pala ako ng edad kasi nakwento ko sa misis ko yung sinabi ko kagabi. Sabi niya, mali ka naman ng age. Hindi 82 si Lolo. Hindi siya 82, 90 something na siya. Tindi nun, guys. Yung lolo ng misis ko. Lakay sa lolo. Lakay sa lolo ko. Yung lolo ng misis ko, magna 90 na, pushing 90 years old, ganon. Nakakapagsaka pa. It happens, sometimes may mga individual na medyo mas fragile. But again, mga kababayan, para mapaniwala tayo doon, kailangan may ebidensya. Lalo na siguro sa korte.
kapag nag-allege ka na kailangan mong palayain dahil may sakit or for humanitarian grounds, patunayan mo talaga na mayroong sakit. Ang kaso nyo, mga kababayan, wala daw napatunayan ang depensa. Wala napatunayan ang depensa. So, that led, meron pang isa. No? I just don't want to go through, I want to go too much into the detail of it kasi hindi naman siya ginagamit pang propaganda masyado. No? Ang laging ginagamit is yung kinidnap daw, tapos pangalawa is yung matanda na. So, wag na natin masyadong pansinin yung yung isa pang dahilan. So, ito mga bagay na to were factors that were considered para i-deny yung interim release ni Rodrigo Duterte. Bawal ka, hindi ka muna pwedeng lumaya. Dito ka lang. Babantayan ka namin. Kaming bahala sa'yo. Sagot ka namin, sabi ng ICC. Siya na raw magbabasa. Ang mag-aalaga kay Rodrigo Duterte. Ngayon, mga kababayan, that now leads us to the next question. Kasi nga, itinatanong ng, sinasabi po ng mga DDS, regardless of whether they are the supporters, the politicians, or whoever. Sinasabi nila, mga kababayan, na dapat daw dito na lang nilitis sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Ang tanong, dapat nga ba sa Pilipinas siya nilitis? Or the more pressing question is, kaya ba ng ating hudikatura na litisin ang kaso ni Rodrigo Duterte? Bibigay ko yung opinion ko dyan, mga kababayan, maya-mayang konti. Mag-break muna tayo. So magbabalik po ang Pinasabat dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. See you in a bit, guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa. Ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan. Ating pakikinggan. Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa. Sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, welcome back mga kababayan dito sa ating radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome sa Pinas Sabat. Ako po ang inyong host, si Coach Jared. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa mga social media accounts ng Radyo Pilipinas. So merong Facebook, merong YouTube. Ayan. So, subscribe na po kayo tsaka follow niyo po ang Radyo Pilipinas. Dahil maganda yung dito balita dito . Oo. Tsaka dito nyo malalaman yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo, mga babayan. So, para updated din kayo. Ang problema kasi sa mga iba, ayaw nila ma-update. Kasi nasasaktan sila pag nakikita nila. Nasasaktan sila pag nakikita nilang okay ang mga administrasyon . Oo, parang na-hurt sila sa puso nila, ganun. Oo. But anyway, so, natapos tayo kanina sa question, sa isang tanong, na dapat ba sa Pilipinas malitis si Rodrigo Duterte? Or kaya ba ng Pilipinas litisin ang kaso ni Rodrigo Duterte? With all due respect sa ating mga korte, with all due respect sa ating Supreme Court, alam ko po, ginagawa po natin ang ating trabaho to the best of our abilities, sa pinakamagandang pamamaraan na kaya ho nating gawin. Pero mga kababayan, personally, ako po ay naniniwala na ang kaso po ni Rodrigo Duterte ay isang unique na kaso. Ito po, at kumbaga kung sa terminolohiya ng mga mag-aaral ng batas, sui generis. Ayan. A category of its own. Oo. And personally, mga kababayan, sa mga tagapakinig natin dito sa Radyo Pilipinas, sa aking sariling opinion,
mahihirapan. Kaya ng ating court system yan. Pero mahihirapan. Bakit? For the same reasons kung bakit dininay ng ICC, or for one particular reason kung bakit dininay ng ICC ang interim release. It is the support and the influence of Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Mga babayan, nung una, hindi po ako naniniwala na ganyan. Oo. Hindi po ako naniniwala. It cannot. Iniisip ko noon, hindi, kaya ng Pilipinas yan. Basta may maghabla lang. Basta may maghabla lang, mga kababayan. Yun ang iniisip ko noon eh. Oo, basta may maghabla lang, kayang-kaya ng justice system ng Pilipinas yan. Kaso, mga kababayan, nakita ko yung nangyari sa impeachment ni Sara Duterte. At nung nakita ko yun, nagkaroon ako ng rude awakening. Rude awakening, mga kababayan. At ang rude awakening ko na yon, mga kababayan, ay may bahid pa rin pala ng politika ang maski ang ating justice system. Nababahiran pa rin pala ng politika maski ang ating justice system. So, it was a really rude awakening for me, mga kababayan, yung Supreme Court decision sa impeachment na pinigilan at dineclare nila na unconstitutional ang impeachment case ni Sara Duterte. Although syempre, yung mga nag-aaral ng batas at mga abogado, sasabihin nila, hindi, magkaibang kaso yan eh. Ano ka ba? Para ka namang hindi law student. Magkaibang kaso yung kay Rodrigo Duterte at saka yung sa impeachment, magkaiba yan. Well, be that as it may, na magkaiba sila. Dahil nga doon sa kaso ni Sara Duterte, nakita ko na meron pa rin posibilidad na ma-impluwensyahan ng politika maski ang ating justice system. At mga kababayan, ang pinaglalaban kasi dito ay hindi lamang na mapakulong si Rodrigo Duterte. Ang pinaglalaban kasi dito hustisya para doon sa 20,000 na namatay dahil sa war on drugs. 20,000 kasi mahigit. Sasabihin ng mga expert, sasabihin ng mga DDS na influencers, DDS na mga vloggers, sabihin nila, paano naging 20,000 yung kinakaso nga doon sa ICC 40 lang. Alam niyo, mga kababayan, meron nga tayong tinatawag na sample. Oo, syempre, hindi naman maiimbestigahan yan lahat ng ICC, yung buong 20,000. So, kukuha lang ang ICC ng sample. Oo. Mangilan-ngilan na kaso na magpapakita ng sistema ng war on drugs. Ganun na naman kasimple yun. Sa mga survey naman, tulad ng mga pinagyayabang ng mga DDS na survey, na mataas daw si Sara Duterte, mga kababayan, hindi naman sinasurvey lahat ng 87 million adults dito sa Pilipinas. Sabihin na natin mga botante lang, no? Sabihin natin mga botante lang. Mga botante is around 50-60 million voters here in the Philippines. Sinasurvey ba tayong lahat tungkol dyan sa 2028 elections? Di ba hindi naman? Ilan lang ang kinukuha? 1,200. Yun yung kadalasan 1,200 out of 50-60 million people. So sample lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Konting kaso lang na magpapakita ng sistema ng war on drugs. Ganun lang naman ang basis niyan But anyway, alam nyo kasi, mga babayan, yung 20,000 na yun, dokumentado yun. Yung 30,000 ng mga ibang mga nagsinasabi ng mga ibang mga nagbabalita dyan na na alam naman nating biased at dilawan at mga woke,
Sinasabi kasi nila 30,000 eh. Para sa akin, exaggerated yun. Doon tayo sa dokumentado. Ang dokumentado is more or less around 20 to 22,000. Saan kinuha yung dokumento na yan? Yan po, mga kababayan, ay nakuha sa accomplishment report ng Office of the President nung panahon ni Rodrigo Duterte from 2017 to 2018. Ulitin ko ha, accomplishment report ang pinagdukutan nun, guys. Oo. Parang mga nasa 4,000 yata ang namatay sa war on drugs na yung mga nanlaban, yung mga totoo nanlaban, buy-bust operations, nanlaban, ayun, deads. Mga nasa 4,000 yata if I'm not mistaken. Tapos 16,000 naman, hindi baliktad, mga 2,000 something yun, 2,000 something yung doon sa mga namatay sa legitimate operations. And then nasa 16 or 17,000 something yung mga namatay sa war on drugs. Period. Walang qualification eh. Oo, hindi sinabi na legitimate operations eh. Oo, hindi sinabi doon eh. So, we're looking at approximately 19 to 20,000 Filipinos dead because of the war on drugs. At sa 20,000 na yon, mga kababayan, konti lang ang naghabol eh. Konti lang ang naghabol. Bakit? Kasi natatakot sila. Kasi ang kalaban nila, dating presidente ng Pilipinas. Yung kalaban nila is yung dating presidente na merong 85% approval rating. Diba? So, personally, I'm sure kapag lilitisin sa Pilipinas, kaya naman ng ating judicial system. Ang problema, magiging masyadong magulo kapag dito sa Pilipinas ginawa. Magiging masyadong magulo, mga kababayan. Ito nga lang eh. Ito nga lang, di ba? Nakadetain. Matinding panggugulo na ginagawa ng mga DDS. Pati ng mga politiko na nakaalyado sa mga Duterte. Sino po yun? Naririnig po kayo. Ayan. Nagulat ako. May baong boses na narinig. Oo. But anyway, sana po hindi nyo narinig. Anyway. Going back. Saan ba ako? Nawala ako sa ano ko. Nawala ako sa sistema ko. Wait. Ayun. So, baka ngayon pa nga lang na sobrang panggugulo na ang ginagawa ng mga DDS, ng mga Duterte politicians. Hindi ho kakayanin ito ng ating justice system. Hindi ho kakayanin. Baka lahat ng mga judge na ma-assign dito mag-abstain. Baka atrasan nila to. Baka atrasan nila to. Sa takot at sa kaba. Hindi natin alam mga pwedeng gawin sa kanila dito eh. Hindi naman sila mapoprotektahan 24/7. Unless Supreme Court, diretso na sa Supreme Court yan. Pero syempre, hindi naman, di ba? The Supreme Court is not a trier of facts. Dadaan yan sa RTC. So, personally, even if the Philippine court they can. Alam nyo, kaya naman talaga. Kaya ho yan litisin dito sa Pilipinas. Ang problema, malilitis ba ng maayos? Kung araw-araw may nanggugulo, dito pang, again mga babayan, ulitin ko lang. Ito pa lang sa The Hague. Ito pa lang sa The Hague, mga kababayan. Nagkakagulo na. How much more pag dito yan sa Pilipinas?
So, ako mga kababayan, what I'm trying to say is this, hindi kakayanin ng ating justice system not because our justice system is not competent. Our justice system is extremely competent. Kaya po yan ng ating justice system. Pero, they will be impeded left and right. Oo. Papipigilan sila left and right from doing their job dahil maraming manggugulo. Petition sa ganito, petition sa kaliwa, petition sa kanan, rally sa kaliwa, rally sa kanan, etc. Diyos ko, magiging sobrang gulo ng Pilipinas. So, ako personally, that's my belief. That's my belief. Kaya ng ating husgado, kaya ng ating mga judges, kaya ng ating mga abogado. It's just that the DDS won't let them do their jobs. Hindi ho hahayaan ng mga DDS na gawin ng mga huwes ang kanilang trabaho. Hindi ho hahayaan ng mga DDS na gawin ng mga prosecutor ang kanilang trabaho. For sure. For sure. At yan po ang magiging issue. Kaya hindi kaya ng ating judicial system. Again, mga kababayan, yung sa impeachment pa lang nagkagulatan tayong lahat doon. Imagine. Open shut case yun, mga kababayan. Open shut case yun dapat Pero nakaisa si Sara Duterte. At actually, ang tagal nga mag-decide sa motion for reconsideration. Sana pagdesisyonan na nila yan. Kasi this is a very urgent case. Kailangan magdesisyon na. Magpapasko na. Di ba? Baka mamaya, February na lang, i-dismiss nila yung kaso, sabihin, it's moot and academic. So, sana magdesisyon na rin ng Korte Suprema doon sa impeachment. But that's not our topic for tonight. So, yun. So, mga kababayan, sa inyo ko naman ibabato ang katanungan. Oo. Kaya ba, sa palagay nyo ba, ay kaya ng Pilipinas na litisin ang kaso ni Rodrigo Duterte? At gagawin po natin yan, mga kababayan, pagkatapos po ng ating break. Pwede na po kayong tumawag sa ating linya para marinig naman natin ang inyong mga opinion. Okay, kita-kita po tayo in a minute, guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, Sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, mga kababayan, welcome back po dito sa ating palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huwag niyong kakalimutan na mag-follow at mag-subscribe dito po sa social media accounts ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, game! Tawag na kayo, guys. The phone line is open. Phone line lang kasi nag-iisa lang siya. Wala akong isa lang ang telepono natin, guys. The phone line is open. Oo. Ano ba number yung tatawagan? Oo. Kasi usually lumalabas yan sa taas Oo. Wait lang. Abangan natin yung number. Wait. Sana ba? Wait. Ano ba yung number ko? Sa sobrang dami ko minimemorize sa number. Nakalimutan ko na yung phone number ko. Wait. Sana ba? Ayan. Kinapasan nga sa akin ng phone number ko. Ay, inaayos na. Wait lang, ha? Pasen sa akin ng phone number ko, Kina. Para makita ko. Ayan na. 0960-826-9015. O yun. Yan, ha? Tawag na kayo, guys. Available tayo sa WhatsApp. Pwede po kayong tumawag sa WhatsApp. Diyan ho namin kayo kakausapin. At again, rules lang, mga kababayan, no? House rules.
keep it clean and keep it smart. Keep it clean and keep it smart. Wala po tayong Viber, TRL. Pasensya na po, ayaw ko ipa-register sa Viber eh. Oo. So, sa ano po tayo? Sa tawag dito? Sa WhatsApp. WhatsApp tayo, guys. Mm. Wala daw load. Wala akong messenger, guys. Pasensya na. Oo. Wag na ho tayo maghanap ng hindi po available. Sa ano na lang, sa ano tayo, sa WhatsApp tayo, guys. WhatsApp. Oo. Magbabasa muna ako ng comments habang naghihintay ng mga tawag, mga kababayan. Sige, ito sabi. Basa muna ako ng comments, ha? Sabi, si Ate Cecilia Peña, sabi niya, gaya po ng sabi mo, Coach, kaya naman sa Pilipinas litisin, kaya lang marami ang manggugulo, kaya walang katapusang kaguluhan ang mararanasan ng Pilipinas. Agree naman ako dyan. Tama ka dyan, madam. Oo. Okay. Tapos, sabi naman ni ano to? Hindi hindi ko makita. Hindi ko mabasa, hapon eh. No, hindi kaya. May bias yan. Yung ginawa na lang ng SC sa impeachment case si Sara, hindi ka paniwala. Yun. Hindi rin ma-agree. Oo. Download na lang ng WhatsApp. Download na lang ng WhatsApp po, Ma'am Annabel. Oo. Pwede naman yan. Oo. Ay, in fairness kayo, walang natawag ha. Ayan na, meron na. Kakabati. Yan ang nagagawa ng bati eh. Game. Start tayo. Okay. Hello? Hello, ma'am, sir. You're live sa Coach Ja, sorry. Sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hello, ma'am. Ma'am, sir. Hello. Yes. Narinig ba ako? Yes, clear po. Loud and clear. What's your name po, sir? First name lang and where are you located? My name is Boyet. Right now, I'm here in La Union. Ayun. Sige po, sir. Sir Boyet, go ahead. Yeah. I would like to comment. Ang tanong narinig ko kanina when I got to the program. Ay mag-litigation, tama ba ako? Yes, kaya bang malitis sa Pilipinas ang kaso ni Rodrigo Duterte? Para sa akin, he deserves na doon sa ICC eh. Kasi during this time, yung mga ginawa niyang mga karumal-rumal na mga I don't want to in general kasi some people drug user, drug addict. Hindi naman ginakakuha ng mustika during this administration. Right. Tapos ngayon magdidemand yung mga kapilya niya, yung mga kalyado niya, nag-ipilitin. Parang hindi nga nalitis yun eh. Parang isa silang sindikato sila na kinabuso yung bansa natin. Imagine, foreigner na ito si Michael yan, gawin mong finance advisor mo. Tapos only to find out sindikato pala sa droga. Right. Nakakapigil. Alam mo, sa totoo lang, pero sa in all honesty, hindi ko binoto yan. Si Duterte. Pero nung unang taon niya, parang napaniwala ako, parang hindi ba ko eh. Talaga na gustong tapusin yung problema sa droga, yung pala. Yung mga kompetensya lang pala nila ang yes, oo. Okay, yun lang ang aking comment. Okay, sir. Sir Boyet, thank you very much. Baka gusto niyo mag-shoutout, sir. Yeah, shoutout sa mga pamilya ko dyan sa may Green Park, Quinta. Green Park Village sa Quinta, Rizal. Okay. Yan. Thank you very much, Sir Boyet. Thank you. Call back po kayo ha, pag libre kayo. Thank you. Okay. Yun nga, but that's a good point, no, mga kababayan. Yung sa yung kay Michael Yang. That's a good point, no. We never really thought about it. Okay, ito pa isa, mga kababayan. Okay. Hello, ma'am, sir, you're live. Hello? Hello, ma'am, sir. You're live. Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am, sir, you're live.
Ma'am, ano pong name natin? First name, tapos location po. Nenet from Cavite. Yun, Ate Nenet, how are you? Eto, okay naman po, Coach. I'm always watching. We're always watching your vlog. Salamat po, ma'am. Ma'am, ano pong palagay niyo sa ating kwentuhan today? Ano pong masasabi niyo? Ang palagay ko, hindi dapat dito siya litisin. Kasi maraming nilagay si Duterte na mga aliado niya sa Supreme Court, sa Senado, sa Congress, at saka yung mga senador talagang obvious na obvious. May mga utang na loob sila. Kaya hanggang sa dulo, Duterte pa rin. Biro mo kung hindi kay Duterte, si Robin nakakulong. Tapos si Jinggoy, Mhm. diba? Si sino pa yung isang nakakulong dapat? Si Joel. Yeah, Joel Villanueva. Si Amy, nabalitaan ko yung kay Pebbles yung Pogo. So may mga utang na loob talaga sila. Kaya yun, Coach, hindi dapat dito, walang justice dito. Mas maganda pa sa ICC na lang. Okay. Yeah, agree naman po ako sa punto niya, ma'am. Oo. Ma'am, Yun ang, Coach, more power sa yung Ma'am, baka may gusto kayo shout out, ma'am. Shout out ko lang lahat ng PBBM na loyalists. Ayun. Camping kasi PBBM talaga. Nice. Okay, ma'am. Thank you very much po for calling. God bless po. Okay, salamat, Coach. Bye. Bye. Okay. Next. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello, ayan. Yun, sir. Ano pong pangalan natin, sir? And saan po tayo located? Si Renato Aponesto, sir, sa coach sa Hong Kong. Hong Kong. Ayan. Sir Renato, ano po masasabi sa ating topic? Coach, alam mo ba na yan dapat talaga si Duterte, hindi na dapat yan dito sa Pilipinas litisin. Tama lang sa kanya doon sa dahig. Doon na rin siya abutan ng kanyang kamatayan dahil sa marami siyang kasalanan. Opo. Pero bakit sa palagay nyo doon na siya sa dahig? Ano hong paniniwala natin? Opinion natin? Coach, alam mo ba naman, siyempre marami pa rin impluwensya yung mga pardon my words sa mga hayop na mga Duterte na yan. Opo. Okay. Marami pa, may impluwensya pa siya sa Pilipinas. Pangalagan dyan ng mga demonyong kala mo kung sinong mga malilinis, pero puro naman magnanakaw yung mga yan. Oo. Okay. Thank you very much, sir. Ano pong baka may gusto po kayo shoutout sa pamilya nyo di sa Pilipinas. Shoutout ko ng mga dito sa Hong Kong, yung mga McDonald boys. Kita ko yung pamilya ko dyan sa Bicol, dyan sa Puchay Panganiban, Camarines Norte, ang Capones family. Opo. Ay, sir, kamusta po yung mga dyan? Yung sunog dyan? Okay na po ba? Wala na ho bang sunog? Sabi ko, alam mo ba na mayroong mga Pilipina na nawawala? Parang mga 10 yata yon yung nawawalang Ay. Ang sure sigurado nun, na rin yon, mga namatay na rin, kawawa naman yung mga yun, mga sana makita yung sana makita sila ng buhay, pero di ba? Ay. Sana, Coach, talaga, grabe. Yun ang pinakamalalang sunog dito sa Hong Kong ngayon. Right. Grabe. Shoutout sa DFA. Sana makita niya sila. Anyway, sir, maraming pong salamat sa pagtawag. Opo. Lagi rin ako nakikinig sa vlog mo, Coach. Salamat po, sir. Halos na po buyat ako. Makikita mo yung mga message ko rin dyan sa vlog mo sa gabi. Opo, maraming po salamat, sir. Meron pa tayo mamaya pagkatapos nito. Sige, Coach. Sige, sir. Ingat ka rin, Coach. Okay. God bless po, sir. Sige po. Salamat. Bye. Bye-bye. Okay. Next. Sunod-sunod na ulit.
Hello, ma'am, sir. You're live. Ay, nawala. Nawala siya. Binaba niya. Siguro akala niya merong call. Ayan, ito na. Ayan. Okay. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello, Coach. Hello, ma'am. Name po. Name and location po, ma'am. Marilyn po, taga Romania po. Ma'am, parang familiar tong ano nyo, itong profile pic nyo dito. Parang tumawag na kayo dito before. Last week, Ayun. Last week. Ayun pala. Oo. Welcome back, ma'am. kasi lagi talaga ako na kikinig at sa mga vlog mo sa YouTube mostly. Salamat po, ma'am. Salamat po. Ma'am, ano po masasabi nyo sa topic natin, ma'am? Mas maganda na dyan na lang sa ICC yung hearing, yung kaso ni Duterte. Mhm. Kasi dito kung sa Pilipinas, marami kasing may utang na loob dyan sa mga Duterte at maraming influensya sila sa Pinas. Mhm. Kaya mas maganda ng para fair na wala talagang yung makikialam dyan na sa ICC mas maganda Right. na dinggin yung kanyang kaso. Mhm. Kasi sa Pilipinas, sa Senado, merong hawak, may mga tao sila. Lalo na sa Supreme Court, masyado ng, di ako, masama ang loob ko na nangyari doon sa impeachment ni Sara. Ganun ang ginawa sa Supreme Court. So, mas maganda talaga dyan na lang sa international. Right. ICC, I mean. Sa ICC, right. Batiin ko lang, Coach, yung anak ko kasi nag-birthday kahapon. Uy, sige, ma'am. Go ahead. Si Debbie Lamsen, and also manganganak din siya this December last week. Oh, So, nice. Congrats. okay, Lola. Kailan na kayo? More power po sa God bless po, ma'am. Ingat po kayo. Congratulations po sa future apo. Opo. salamat. Thank Bye. you. Bye. Okay. Next. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello. Hello, ma'am. Good evening, Coach. Good evening, ma'am. You're live. Ano pong name natin? First name lang po, tsaka location. Si Annabeth po, Belgium. Oy, wow, social. Belgium. Okay. Sige po, ma'am. Annabeth. Sa Ate Annabeth pala, oo. Social nga kayo. Okay, anyway. Ma'am, baka ano po masasabi niyo sa sa topic natin, Ate Annabeth? As based po on my own observations po, though my judgment will be very subjective, no, Coach? Naman po, because I still believe our justice system is still working well, but I'm too afraid that the justice will be influenced by the defendant. Oo. Best na doon na lang sa ICC. Ilis yung kaso. Yun lang po. Ayun. Thank you very much, Ate Annabeth. Meron ba kayong gustong batiin or gusto i-shoutout? Wala po. Okay. Sa lang po nang nakikinig. Hello. Ayan. Shoutout daw sa inyo lahat. Opo. Thank you very much for calling, Ate Annabeth. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye. Si Ate Annabeth, viewer natin everyday. Okay. Game. Next. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello? Hello, ma'am, sir. Ay, ma'am. Ay, hello. Yes, ma'am. Okay lang po ba layo po tayo sa sa pinapanood natin? Kasi narinig ko, nag-i-echo. Ayun po. Okay na? Ayan, better po, better. Yeah, thank you very much po for calling. What's your name po and location, ma'am? First name lang. Lee? Lee. Yeah, Liz. L-I-Z. Okay po. Okay. Yeah. From where po kayo L-I-N-G. tumatawag, ma'am? Actually, nasa Cayman Islands ako. Pero Cayman? may WhatsApp sa Pilipinas. Yes. Oh, nice. Sige po, ma'am. What are your thoughts sa ating pong topic today? I think okay lang na si Digong. Sahig na lang magstay
Okay sana rin sa Pilipinas kung maganda ang sistema ng huridikatura natin. Ang problema, ang Suprema natin. Ang doon. Right. Yun ang problema. Dapat yun din ang sumunod after ng flood corruption ay nitong problemang to. Sila naman. Sila naman next. Oo, well. Hello, di ba? Yeah. Kasi ang laki talaga ng damage ng impeachment sa sa justice system natin. Opo. Yeah. Grabe. Nag-umpisa yan dyan. Talagang, dapat malinis siya yung huridikatura natin Right. Sana yun na lang, isa rin yun sa problema natin Agree. Yan lang. Yeah. Yun lang naman. Pero, kaya naman sana natin. Kaya naman Pilipinas. Kaya lang ang problema nga, yung mga tao sa West, sa loob. Agree po. Ang problema. Marami tayong matatalino at magagaling na abogado, di ba? Naman. Agree ako doon. Hindi talaga uubra na sa Pilipinas gaganap. May impluwensya kasi. Yeah. Ma-impluwensya po. Yan po ang pinaka niya. Right. So, okay, ma'am. Thank you very much po, ma'am. Baka may gusto po kayo shoutout. Hello po sa mga Caloocan. Yun lang po. Okay po, ma'am. Thank you very much for calling. Gabi. Alright. Thank you. Bye. Bye. Okay, next. Sunod-sunod ito voice call. Hello, you're live. Yes, Coach. Yes, sir. I'm here from Ireland. Oy, yes, sir, Byron. Good morning. Good morning sa inyo. Tama. Good morning. Opo, ano po masasabi sa ating topic, sir? Sa akin, dapat sa ICC talaga, sa dahig talaga yung kaso niya. Kasi yan naman nakapile Wala sa Pilipinas. Right. At saka, yung justice system natin sa Pilipinas, minsan nababayaran saka ma-influence sila doon. So, yun ang opinion ko sa Coach Jared. Yun. Thank you for taking my call. Thank you very much, sir. Marami gusto kayo batiin. Thank you. Okay, sige. Thank you very much, sir. God bless po. Okay. Ayun. Well, alam niyo, hindi ko naisip yung nakalimutan ko pala i-mention kanina, na wala pala naka-file sa Pilipinas. Nandun lahat. Doon naka-file kasi. Okay, next. Okay, swipe up. Hello, good evening. How may I help you today? Call center. You're live na po, ma'am, sir. Hello. Hello, ma'am, you're live. Yes, I'm Judith. Hello, Ate Judith. Yeah, sa BGC ako. Social sa BGC. Wow. Yung punto mo, tama yun. Pag dito sa Pilipinas kasi, ay nako, sigurado marami ding mamamatay na judges siguro. Alam naman natin si Duterte is mga Duterte is mamamatay tao. Right. Para magalit sa akin mga didis. Kaya sila magalit, ma'am. Wala silang magawa sa'yo. Shoutout sa mga DDS na tanga. Ay, ma'am, huwag mo natin sabihin. Ay, let's keep it clean, ma'am. Let's keep it clean. Opo. Baka mawala po tayo sa ere. Sorry. Okay lang po, ma'am. Okay po. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much, ma'am. God bless po. Okay, bye-bye. Okay, next. Sunod-sunod na ulit. Hello, ma'am, sir. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello, good evening. Good evening, sir. Yes, sir. First name po and location. Ricky ng Taguig. Yes, sir. Ayun, Taguig din. Ano po masasabi natin sa ating topic, sir? About dun sa topic natin, siguro sa ngayon, sa Pilipinas, ang nangyayari, maraming paguluhan. Dadagdag pa yung problema kay Dugong. Kaya mas maganda talaga na muna siya pansamantala sa dahig. Hanggat inaayos pa yung mga problema sa Pilipinas, lalo't ngayon, ang dami-daming problema. Right. Kaya mas maganda para mas makabawas sa problema ni
BBM, at least nandun na muna siya. Right. Sir, may tanong lang po ako. May tanong lang po ako sa inyo, sir. Ano po, ano po bang prefer nyo? Pansamantala o pansamantagal? Hanggat wala pang hatol siguro sa dahil. Hanggat wala pang hatol. Pansamantagal muna. Malamang sa malamang, sir, pansamantagal yun. Oo, ang hirap kasi pag nandito yan namumuno sa kaguluhan yan Correct. Nililingid sa atin na kesa yan sa mga leader ng destabilization ng gobyerno ni Marcos. Yeah. Meron yan, public knowledge yan. Kahit nasabihin nilang matanda na yan, wala ng lakas, pero bumabanat pa rin sa administrasyon. Agree. Kaya talaga dapat nasa ibang bansa siya. Mabuti nga yung ginawa ni BBM na doon pa lang sa airport kasi kung lalong nagtagal, baka lalong nagsagulo dito sa Pilipinas. Kaya mas maganda talaga yung naging pamamaraan nila. Right. Hinold sa airport, dinala agad doon. Napakagaling na pamamaraan yung ginawa. At least walang gulo. At talagang may bigay din talaga sa ayos na kalagayan. Kung tutusin, maganda ang kalagayan niya doon. Mga facility, mayroong doktor, mayroong lahat, asikaso siya. Correct. Diba? Ano pa hanapin niya? Naghintay na lang siya ng meeting doon, ng live, ng hatol, tapos may hatol. Man, dito pa rin babagsak yan. Correct. Okay. Kaya mas maganda doon. Ay, nawala. Naputol. Hello, sir. Ayun. Okay po, sir. Baka may gusto po kayo shoutout, sir. Shoutout pala sa meron kong asawa, si Liberty. Hindi na kitang tagalaban dumating. Yun lang po. Salamat. Okay, thank you very much, sir. Okay. God bless you. Thank you pa. Bye. Okay, eto, sagutin natin to. Kanina pa si ma'am. Hello, ma'am. You're live. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You're live. Opo. Coach Jarrett. Yes. Speaking po. Yes, Ma'am Malu. From where po? From Green Hills. Oy, Green Hills. Green Hills and one. Sa siya. I always watch your all your blogs. You're the only one that I think I watch. I don't think that we should come back here, bring him here. Bakit po, ma'am? People dahil sa Supreme Court. Dosi doon at assigned by ang nag-install just si Duterte. So let's leave it at that, di ba? Kasi masakit man sabihin, like you're almost gonna be a lawyer. It's very painful for you to see that we have such a Supreme Court like that. Oh yeah, it is. Masakit isipin na naging ganon. Meron akong gustong tanungin sa iyo if you can discuss that. I heard from another blog from Dean, yung habeas corpus that they're trying to apply. Yeah, Rita Francis. Standard. Yeah, so it was explained and I don't think so, di ba? I mean, are we gonna fight 120 countries? You know, we didn't ask for this. Duterte was the one. Siya ang umalis sa ICC. Right. Now, ngayon gusto niyang baliktarin na naman lahat, pero yung impeachment ni Sara hindi niyo maano. Pero yung habeas corpus abilis yung ginawa. Diba? I mean, I'm really angry because, you know, like my husband said, wag ka naman doon kasi masyado ka naapektuhan. I can't, you know, because this is our country and there is somebody there seated in Malacanang who loves this country. We all love this country. Right. That the Dutertes love our country. That's why I feel so bad. But thank you that I'm listening to somebody who knows about yung nakalalaman yung batas.
importante yan eh. Hindi naman kasi kami lawyer. I'm a 71-year-old lady, you know, so I have all the time to watch and I always watch you. Thank you very much po, ma'am. I'm flattered po. Maybe you just don't see me, but I have other name, and you know, I don't comment so much. I just keep on listening to you, and I'm glad that I'm able to call you. Thank you very much po, ma'am. That number. Yeah, congratulations and keep it up. Thank you, ma'am. Because you're very, very fair. Thank you very much po, ma'am. I try to. Thank you very much. Pero natatawa lang ako sa'yo kasi bumili ka talaga ng jacket, ha? Sa totoo lang. Nasa closet ko lang po ito, ma'am. Nahugot ko lang. Opo, ma'am. Congratulations. Keep it up. Thank you very much, ma'am. I was able to talk to you. Ma'am, baka may gusto ko yung batiin, ma'am. Baka may gusto ko yung batiin. Yung asawa ko lang. Ayun. Ano pong name niya? Para marami na akong kaaway eh kasi alam mo na pag BBM ka marami kang kaaway, di ba? So hindi ako nakikipag-away. Ako'y nagtatanong lang bakit nyo gusto si Duterte. Okay? That's what I did the whole day today, you know. So hindi ako sabi ko I love BBM because mahal niya ang ating bayan. Ikaw, ano kaya ba't mahal mo si Duterte? He can't answer, coach. He can't. Yeah, I know. So, okay, thank you very much for calling, ma'am. God bless you. God bless you, ma'am. Thank you. Okay. Yun. Okay. Baka naman daw pwede makasingit. Nag-message siya. Ayan, o. Baka naman daw pwede makasingit. Sige, ako natatawag sa'yo. Wait. Ako natatawag sa'yo. Ayan. Dahil... Ay! May wait. Merong tumatawag. Sorry. Ayan. Hello? Hello, ma'am. You're live. Ma'am, sir. Hello? Hello? Yes, sir. You're live po. You're live. Hello? Buti ka, si Cho. Si Cho na lang. Opo. Okay, Sir Cho. Taga saan po kayo? Taga Nueva Ecija. Ayun. Sir, ano pong masasabi sa ating topic? Yung tungkol kahapon sa di ba yung sa may, yung sa ICC kahapon, parang siya, sampal siya sa SC natin dahil yun yung parang pagpapakita na dapat ganun yung batas natin, na dapat forthwith, di ba? Siya hindi ginamit ng ICC yung emosyon nila, kumbaga, lang sila sa ebidensya lang. Ayun. Right. Sige po. Thank you very much, sir, for calling. Baka may gusto po kayo shoutout. Ay, shoutout ko lang yung mga bebe ko dyan. Ay, mga bebe daw, dami nyo. Thank you very much for calling po, sir. God bless mo. Salamat. Okay, thank you. Dami nyo, ha. Last caller for today. Hello, ma'am. Kayo po ang ating last caller for today. Hello? Yes, Hello? ma'am. Yes. Ano pong name natin? Tsaka saan po tayo tumatawag? Singapore po, sir. Ay, mas taga Singapore. Ano pong name nyo? Emma po. Ayan, Ma'am Emma. Okay, ano po masabi sa ating topic, ma'am? Mas mabuti, opinion ko po, mas mabuti na lang po si Duterte sa ICC po. Kasi, alam naman natin kung ano ang nangyayari sa Pilipinas, yung mga Senado, yung mga, basta lahat-lahat na yun kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Pero mas mabuti sana po kung ang justice system natin sa Pilipinas okay, para doon itisin sana si Duterte. Yun lang po. Okay, thank you very much po for calling, Ma'am Emma. Baka may gusto po kayo batiin. Binabati ko pa yung mga lahat ng mga DDS. Stop crying! Stop crying. Mga DDS, stop crying daw, sabi ni Ma'am Emma. Okay. Thank you po. Thank you very much, ma'am. Bless po. Salamat. Pang 12 po ako na, pang 12 ko na po natawag ito. I mean, you know. Ay, salamat po, ma'am. Nagtyaga po kayo. Grabe. Opo. Okay, thank you very much for calling, ma'am. God bless po. Opo, God bless po. Okay.
Last caller na muna yun, guys. Pasensya na dahil malapit na po magtapos ang ating episode at mag-wrap up pa ako. Oo. Mag-wrap up pa ako, mga kababayan. Thank you very much po, by the way, sa mga tawag niyo po. I really, really appreciate it. At mas maganda ho ang kwentuhan kapag kapag kayo yung nagsasalita. Kasi ako lagi na lang kumukuda eh. Lagi ako nasa channel ko, kumukuda, 'di ba? It's about time na kayo naman po ang marinig. So, just to wrap things up of our topic for tonight. Nakakalungkot ho isipin na ang common po na narinig ko sa atin pong lahat tonight ay may problema ang ating Korte Suprema. Ay, grabe si H.E. Purple Heart. 14 attempts failed. Pasensya na po, ma'am. Ang dami po kasi tumatawag. Try po natin next week. Ako po. Anyway, going back. Nakakalungkot po isipin na syempre, I'm an aspiring lawyer. And I'm hoping na I'm hoping na kapag ako na yung pumasok sa ganitong larangan ng pagiging tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino, mas makikita, mas magiging optimistic ba ang mga Pilipino sa ating justice system. Although naiintindihan ko yung ating mga sentimiento. Ako rin naman, I was disappointed, very, very disappointed, lalo na dun sa decision ng impeachment. So nakakalungkot lang po isipin, para sa akin, na may ganyang nararamdaman ang mga ibang mga kababayan natin. But it is what it is. At kung makakarating man ito sa mga kinauukulan sa hudikatura, it is what it is. And maybe this is a wake-up call na rin, na pakinggan natin ang boses ng Pilipino. Na alam naman po natin, mga kababayan, na ang batas ay nariyan para protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino. At sa war on drugs po, marami pong karapatan ng Pilipino ang na-violate. And I'm very sure na yung mga biktima ng war on drugs ay masaya sa desisyon ng ICC. And hopefully, mga kababayan, tulad nung sinabi ng isang caller natin kanina, yung justice system sa Pilipinas ay sana maging katulad nung sa ICC. Yung hindi na-impluwensyahan, yung walang political colors, quote unquote. Oo, kasi syempre hudikatura ka eh. So dapat wala ka talagang kulay, wala kang politika. At sana kapag nangyari 'yun, yun na yung panahon kong maging abogado. Para, 'di ba, mas masaya maging abogado pag ganun yung justice system na pinasok mo, 'di ba? So, ayun mga kababayan, maraming pong salamat sa mga nag-join po sa atin today. At maraming pong salamat sa pagtawag, lalo po sa mga callers, sa mga hindi ko po nasagot, pasensya na po, babawi po ako sa inyo next week. Yung isa nga, muntikan ko pang tawagan kanina dahil nakarami na raw siya ng tawag. Ang hirap daw sumingit. Pasensya na po. I see all of your calls. It's just that marami po kasing tumatawag. So wag po magtatampo, wag sasama ang loob ha. Oo. Unahan lang po talaga. Ganun lang ho talaga yun. Anyway, mga kababayan, maraming pong salamat sa pag-join po sa ating episode today ng Pinasabat with Coach Jarrett dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM band. Huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas at sa follow na rin po ang ating Facebook page na Radyo Pilipinas din ang pangalan. I'll see all of you next week sa atin pong Pinasabat, and meron pong live stream sa channel ko mamaya. Shameless promotion. Oo, 10:30 po mamaya 10:30, shameless promotion na to. Anyway, kita po tayo. God bless and see you next time, guys. Bye.
sa bawat isyu ng bayan. May kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, Sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.